Magandang umaga po. Hello. Hello. Yes, Kuya Melo, magandang umaga po at good morning po sa mga kapuso natin. Ayos na ang buto-buto, no? Dumating din. Actually, Kuya Melo, ito pong performance-based bonus no for NCR ay nakuha na namin ng July. Inuna po yung Metro Manila. NCR, kayo pala naman, wala kayong kaimik-imik, kayo pala nauna sa Metro Manila, oh. Oy, teka, ba't yung binabalita ito ng DBM? Meron bang nahuli sa listahan? Kasi 16 na regional offices yan, eh. Magandang umaga po. Hello. Hello. Yes, Kuya Melo, magandang umaga po at good morning po sa mga kapuso natin. Ayos na ang buto-buto, no? Dumating din. Actually, Kuya Melo, ito pong performance-based bonus no for NCR ay nakuha na namin ng July. Inuna po yung Metro Manila. NCR, kayo pala naman, wala kayong kaimik-imik, kayo pala nauna sa Metro Manila, oh. Oy, teka, ba't yung binabalita ito ng DBM? Meron bang nahuli sa listahan? Kasi 16 na regional offices yan, eh. Oo. Lalabas yung NCR lang ang nabigyan, ano. At may mga ulat din sa amin na ilang schools po, no. Diyan po sa Calabarzon, ano. Of course, we have yet to verify those, no. Opo. Nung after nung NCR, no, that was July. Tapos taipan po yung ibang mga regions, no. So ngayon lang, no, after 2 months ay mabibigyan na rin sila, ano po, yung mga kapatid natin sa ibang mga region. So pag sinabi mong, at kasi ang headline ay ganyan, eh, DepEd Teachers 2021 bonus out, sabi ng DBM. Ibig sabihin yan, lahat na yan, wala na maiwan yan. Pag nagdeklara silang, eto na, binigay na sa lahat yon. Tama ba yon, Bedjo? Yeah, opo, no, ganyan po, no. We hope na ganyan po, no. Although, Kuya Melo, ito kasing performance-based bonus, talagang ano to, no, sinusukat din to individually, no, yung ating mga empleyado. So, kaya i-assess po yan, no, baka may mga empleyado na hindi na qualify, no, yung iba nakasuhan at nagkaroon ng final decision, no, doon individuals, no. Tapos dyan din sa report ng DBM, binabanggit din naman dyan po na yung mga non-teaching personnel, no, ay hindi pa kasali. Yun. Yun ang itatanong ko sa iyo kasi may mga problema pa daw doon sa mga papeles, sa mga dokumento at parang may ibinalik pa nga, di ba? Yes, Kuya Melo, ang nangyari dyan, kaya tayo din tumagal ng sobrang tagal, no. Dahil pabalik-balik po yan, ano, ina-assess po yan, eh, no. Hindi natin alam kung nakabubuti ito o nakasasama, no, pero sobrang tagal, no. Inabot tayo ng almost 2 years. No? I would say almost 2 years, dahil yung rating period kasi ay 2021-2022. No? So that's 2 years, saka pa lamang po magsisimula yung assessment, no, ng PBB, and then pag na-submit po ng DepEd yung mga kinakailangan dokumento ay may verification pa po yan, may validation and validation na ginagawa po, no, yung DBM at saka yung task force, no, PBB under AO 25 po. No? Diba pag sinabi mong performance based, ay di tama yun, sinasabi mo may assessment pa, no? Depende sa performance. Ano bang performance na sinusukat doon? Performance ba noong teacher o performance ng kanyang departamento, eskwelahan o ano ba? Dalawa po yan, no? Kasali po yung performance ng kanyang department, no? So kailangan maging eligible, no, yung department, no. Nung mga November, actually December pa, no, nung 2022 lamang, no, na-declara na eligible yung Department of Education yan. Ganyan katagal yan, no, pero medyo tumatigal. Pag naging eligible yung departamento, yung unit kung saan na nasasakop, no, saka naman titignan, ano, yung performance ng teacher. Marami, no, masalimuot ito, yung mga susukatin, ano, doon sa PPP, no, hanggang ito ay ma-assess with finality, no. At kung ikaw ay eligible, no, meron ding bracket, no. Meron ding bracket kung magkano, no, at ang pinakamataas po ay 60% ng iyong sweldo. Kasi ang alam ko diyan sa performance-based bonus yan, hindi lang naman DepEd ang bibigyan yan, eh. Di ba? Pati mga ibang government employees. Tama ba yun, Benjo?
Tama po, lahat po ng empleyado ng gobyerno, no? Kaya minsan nasa-single out yung DepEd dahil kami yung pinakamalaki at siguro maingay din. Di ba? Bonus, no? Kuyang Melo, di ba? Kasi minsan yung mga ating mga government agencies din na nagbibigay ng bonus, halimbawa, no? Probably itong DPM and even the DepEd, no? Mas makikita natin sa balita, bonus ng teacher, aumento sa sweldo ng teacher. Hindi po yun, ano po? Wala pong pinagkaibang teacher sa lahat po ng government employees in terms of benefits. So, maliban doon sa tinatawag natin na cash allowance, yan yung chalk allowance po. No? Yun lang yung naiiba po no? sa amin. At saka yung 1,000 pesos na Teacher's Day, no? World Teacher's Day incentive bonus no? na may bibigay sa amin siguro by October 5. Ayun, may tanong dito, basehan daw ba ng pagbibigay ng bonus ang mass promotion ng mga guro? Meron ba ganon? May mass promotion ba nangyari? Benjo? Hindi ko alam kung tinutukoy na mass promotion po dyan na yung mass promotion ng mga bata. Ano mga bata ka siguro? Sa mga mag-aaral? Oo. Opo, tungkol sa mga mag-aaral. Makaka-apekto po yan sa kabuang performance po ng ating paaralan. No? Kaya nga, ang nangyayari talaga dyan, lalo na noong una, Kuya Melo, marami ng pagpapago no, ang ginawa dito sa PBB mula nung, I think, noong 2012. No? Medyo maraming criteria doon no, na inalista rin kayo, no? Especially sa individuals. So, dati talagang malupit no? Kailangan yung dropout rate mo mababa, na kapag sumite yung eskwelahan on time ng report, no, na disbursement report, no, yung mga yun, sabi namin, wala namang kinalaman sa individual performance. Tama. Lalo ngayon, di ba, umamin naman ang DepEd, mataas yung dropout rate natin ngayon? Yung dropout rate na binabanggit mo, di ba, mas malaki ngayon? Malaki, in fact, hindi pa natin masabi na dropout. Kung schoolivers po, yung tawag natin dyan, hindi na sila nag-enroll ngayon, 2 milyon, ano po, no, yung difference natin from last school year, no? Nakakaano po ito, nakakabahala, no? Pero tignan natin ano kayang dahilan kasi mas mataas pa yung yung pandemic, no, enrollment. Oo. So, Benjo, ang nakabitin ngayon ay yung mga non-teaching personnel. Sabi mo, yan na medyo, gano'ng katagal pa kaya ang iintay nila para makumpleto yon? Yung practice po talaga ng DepEd, Kuyang Melo, kaya minsan nagtatampo sa amin yung mga kapatid nating non-teaching personnel. No? Ang practice, inuuna yung mga teaching no? Kesa doon sa non-teaching. Pero pag naibigay na po yan, no? The same naman po yung ating yung mga payroll services unit po natin sa mga regions, the same naman po yan. Hindi na rin po siguro ito magtatagal pero mahirap pong mag-speculate kung ilang buwan o ilang linggo. Sana naman wag naman umabot ng 1 buwan o ng 1 taon. Oo, kasi naka2 taon na kayo naghintay. Sige, Benjo, salamat at magandang umaga sa iyo at congratulations sa inyo, matatanggap niya sa wakas. Opo. Salamat din po sa pagkakataon. At congratulations sa mga kapatid natin sa labas ng NCR. Opo, ayan. Sa labas ng NCR, yung mga taga-NCR ay nauna na. Mr. Benjo Basas, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.